Good morning. Welcome sa atong first Sunday of the month of May. First Sunday tama no? Grabe paspasa sa panahon eh. Bago naman ko nag-birthday. bago naman nag-birthday si Shaina day. By the way, welcome sa atong panimbaon, especially sa akong fellow member sa church sa Maguindanao before. Mga tatay bisita from Maguindanao. So nakabisita dito si Auntie og iyang pamilya. Si Auntie na sa Maguindanao, siya na lang isa nabilin dito. Yung mga anak iyang bana na din sa Davao. So So nakapuyo ko sa Maguindanao, lami ba po di puyo gyud dito. Bugnaw kayo. Warag 3 years na almost 4 years na nga wala ko kabalik sa Maguindanao. Pero karon December makabalik ko kay Smack KNB man. Smack Bid ay. So makabalik ko dito. So welcome sa And then medyo kon magyud among lawas pa kay grabe gyud ang lakaw gyud. Bago ro po ko naabot kagabi pating basa ako sa king ulan gikan sa Kidapawan. Ulan nun king lugar ba basta mutungtong naghapon bitaw mo dagom na gamay. Wala na paspas na lang gyud kagid kay dinhi kakaabot gid ulanan jud. Anyway, good morning and magpadayon ta sa atong series. I don't know kung na-remember pa ninyo atong series na A Church That Pleases God. So kung naka-remember pa mo aning message. So actually mahuman na gyud ni siya nga ako lang yung gihuman gyud ni siya nga series. So kay putol-putol man ang atong series nato. Pero a church that pleases God, when you say church, unsa gani ang church? It's not about the building, it's not about the structure, it's not about the unsa kanindot ang church. Ang church is about us. Kita ang church. So kung kita naga-please ta sa Ginoo, malipay gid siya. Kay ingon pa sa 2 Corinthians chapter 5 verse 9, therefore we also have our ambition. So ibig sabihin kung kita natay mga goals sa kinabuhi, natay mga ambition sa kinabuhi. For example, ako dati gusto jud ko maging artista. Pero wala man gipalad ang artista, so nahimo na lang ko kanang theater artist. Pero artist gihapon kanang sa actually nami play sa Smack NB sa makilala mag-play me. So ako si Jacob. Kay ingon sila mas angay na mo Jacob kay pagdakog tiyan. So qualified man pud ko, okay ra pud siya. So wala po ko nalain, gamay lang. So kung natay ambition, whether at home or absent, whether at home or absent, to be pleasing to Him. So kinahanglan ingon si Paul, ang ambition ni Paul gud siyang kinabuhi. Si Paul nakuha naman tanan niya, nahimo siyang lawyer, maay kay ang kinabuhi niya. Pero yun siya nga ang iyang ambition gud siyang kinabuhi, whether at home, ibig sabihin whether dito sa langit, sa pulianan sa Ginoo or diri sa kalibutan, ang iyang ambition o goal sa kinabuhi gud is to please Him. Mao gyud ang mahimaya ang Ginoo, malipay gyud ang Ginoo sa ato ang kinabuhi, sa atong ginabuhat. So there are 5 qualities of a church that pleases God. Na-remember pa ninyo to? Sige daw, isa tong upat nga naisgutan na to. 5 man ni kabuok, amo na tong isgutan tong last. Sa remember, why kudiga hay wala. Anay kudigo? Okay ra pod. Sa naka-remember, sige daw. Ito a church that pleases God, ito number 1, reverent church. Yan. Ang kadua, faith-filled church. Yan. Ikatulo is a bold church. Ipakita na lang ako. Yan. Okay, sa atong mga nasigutan na to ang reverent church. Ano sige pasabot sa reverent church? Remember pa ba? Matinahuron nga fears the Lord. Ibig sabihin ng fear, dili ka nang hadlo ka sa Ginoo, ibig paghatag og honor sa iya ha. But usually sa mga church bitaw bantayan ako nga pag mosulod ko sa CF katong sa main, nasuot ko sa CF, bawal gyud ang food. Dapat focus jud ka sa gyud ang phone, bawal gyud dito. So pag sulod nako dito sa CF sa main, grabe ang mga tao dito kay formal jud kaayo pero pag sa worship, grabe kay worship. So yan na ba? So matahuron sa Ginoo, dili lang sa church, even sa atong kinabuhi nato. Next is a faith-filled church. So gusto sa Ginoo nga kanang puno kita sa pagtuo. Kanang wala na gyud kanang pagduha-duha. Next, a bold church. Kanang ginapakita ba nimo imuhang pagkakristohanon? Dili ba ka mahadlok nga ipakita sa ubang tao si Jesus? And next is a unified church. Last Sunday gisgutan na to ang unified church. Usa gani ang unified church? A unified church is a diverse community of believers who, despite their differences,
Namo tay mga lalaki gid no, dili sa style sa buhok, dili style sa sanina, dili sa unsa ang gusto nimo, sa color sa imong panit nimo. Pero natay mga differences gid, mga attitude, function, lalahat tag mga function, di ba? Na uban nga function hall. So uban lalahat tag function, na mo gitara, na mo kanta, lalay. Single spiritual organism under the headship of Jesus Christ. Ibig sabihin po, ang Unified Church yun, nagkayusa ta, dili tungod kay gusto tika, ganahan ko sa imuha. Ang Unified Church is, maskin maglalahit tag attitude, pero tungod sa grasya o tungod sa gugma ni Jesus Christ, nahiusa ta din ha. So wala na kayo nagkita ng mga, ay, dili ka bilong sa ako, kay, hello, di ba? Akong skin glota. Waka sa kuha ka ko, perla. Sa una kay sa una, magod sabon, sa una, pagputi lagi daw ang perla. So grabe kung paano ko perla ka ng perla nga sabon ba? Nya humot to pibiyapod na. Grabe ano ko kay makaputi lagi daw. Sus kaluyan sa Ginoo. Wala ba pod? Kay blue man po gigamit nga perla, di man pod puti. So wala gyud ni puti. So ana mo na siya ang Unified Church. So yan, iskutan na to ang we need three things to unite us in God. Na tulo ka butang nga para ma-unite us sa Ginoo. Number one is one enemy. Natay sa kalaban na to. Kisa tong kalaban na to si Satan. Ano si trabaho ni Satan? To steal, to kill, and to destroy. Ang destroy na muna kapag mayusat sa Ginoo, i-destroy kita niya. Mabuta daghang kay mga churches nga nabungkag gid sila. Kay mo man gid ang gusto gid ni Satan nga magbungkag gid ta. So muna nga di gid siya maayo. Di gid na to ma-please ang Ginoo. Now, one mission. Isa tong one mission na to? Evangelism, discipleship. Muna atong mission na to. Praise God. Number 3, isang one strategy? Love one another. Yan. So, karon. So, nahuman naman ta sa upat, karon ang atong isgutan karon, nindot kayo. Mangutan ako sa inyo kung makakita ka og logo nga check, yan, sanina nga logo nga check, nakita nimo check, unsa nga brand na? Nike. Yan. Kung makita ka og kanang logo nga buaya nga 5 ka buok ngipon, Crocs na, Crocs. Kaya ang Crocs man gud pila gani ang Crocs gani. Pila ngipon sa Crocs? Duhar man siguro no. Wala mo gud Crocs gud. Okay ra man gud to ako ha. So pag makita ka og kanang sanina nga naay buaya, ibig sabihin na sa brand na siya. Crocs. Ay, Crocs man, Lacoste dai no, sabi Lacoste. Ngano Crocs man kay namo kay tama din no, namo din chinilas nga Crocs. Kung makakita ka og sanina nga or bag nga naay logo nga LV, unsa man na siya? Love Hana. Love Vuitton. Oh, grabe kuya way. Pamakita ka og sanina nga naay gisi Gucci. Dali joke lang. Pag may logo nga G, unsa man na siya? GCash. GCash. So di ba, pag once ka makita ka na nga sanina, makabalo ni ka unsa nga brand na, tama? Once ka makita ka na nga logo. But for us Christian, unsa man ang atong brand? Bear brand? Unsa man ang atong brand as a Christian? Love. Muna brand nato as a Christian. Number 5 is a church that pleases God is made up of people who love like Jesus. Ang pinakalisod nga mapakita nato mao gid ang love. Kaya ingon si Jesus during sa earthly ministry ni Jesus, siya nga nanay mga commandments sa una, itong 10 commandments, thou shall not worship other God beside me. Pero ingon si Jesus, ingon siya, a new command I give you. So naay bagong command nga gihatag si Jesus. Ingon siya nga, love one another. So ang pinaka-brand yun nga, as a Christian ta, nga makita gyud sa to ang love. Kaya ingon pa ni Jesus, as I love you, so you must love one another. Kaya nun mahigugma, nano maginugba, manong nga maginugugma ay ta, kay He loved us. So you must love one another. By this, yan, nana niyang brand. By this, everyone will know that you are my disciples. So isa sa tamailhan nga ikaw followers ka ni Jesus. Ang sunod-sunod gito. Followers ka ni Jesus is kanang may gugmaon gyud ta. Mo na pinakalisod gyud nga
kanabang application sa kinabuhi na to a Christian gud nga pakita tagugma. Tinuod? So for example, yan atong i-test. Sa ingon sa 1 Corinthians chapter 13, wala na ko na-appeal din 1 Corinthians chapter 13, verse 2. Ingon sa ito nga, gi-describe dito unsa ang love. Number 1 is, love is patient. Now, what is patient? What is patient? Ang meaning sa patient is long-suffering. Inana pasabot sa patient. So, kung ikaw, dili ka pasinsuso, muna siya ang timailhan nga dili ka loving. Di ba? Kapuya na so sa ato pa din. Sample, kalabi na ka ng pila. Karang pila bitaw. Na-remember na ko dati, na ko'y kauban nga Bible student. Third year, second year ko siya, first year. Hindi ako malimtan yun nga, nagpaabot mi ditong insisisi sa una, wapa na masunog. Nagpaabot mi og jeep nga turil. Actually, mali yun po namo. Kaya ang turil manggod nga dito nga part, ang jeep nga turil is talagsaon yun kayo. Mostly aircon yun siya. Unya karon kay paabot dito suko na kay siya. Ako nga sige lang goodbye. Basin day tagata sa Ginoo day gwapong sakyanan ron. Ana pa ko dito. Agaw din siya nya. Tuwan ko namalikas na. namalikas na ko. Mag-eskwela ra bagay Bible school. Namalikas na suko na kay siya ba kay dugal kay lalimang kang hapit mi 2 hours nagpaabot dito sa sakyanan. Nga jeep turil niya sa una biya sa CCC. Grabe ka traffic dito sa una. So ako nga sige lang umay nga abot na ginalagi sa sakyanan. Sus taw-taw yun naabot ang jeep sa turil nga aircon. O nya luag kayo, isaray sakay. O di ba ingon ko sa imuha, ano siya nga Lord, sorry kayo. Pero suko na kay siya ba? So, kung dili ka patient, for example, sa family, na yung mga tao nga grabe mahurot imong pasensya nimo. So, kung impatient ka nga tao, that's the sign nga dili ka lovable nga tao. Yan nga pag sa verse pag yun is hiwi man. Yan pag sa verse, labi na sa verse 7, love believes all things. Di na ko malimtan na. Love believes all things. Kanang word nga love believes all things. Ito na ako nasabtan ba nga. For example ba, ang ibig sabihin ng love believe all things, you give the benefits to the doubt. So ibig sabihin ba kana, for example, kami ni Nonoy nagkaon mi. Nanghaon mi no. Yan ako yung fried chicken. Unya siya wala na siya fried chicken kinahurot na. Karon ning adto ko kusina kay nagkuha og tubig. Pagbalik nako, nawala ko fried chicken nya kami ran duha. For example niya. Tapos pangutan ako, Noy, nakabantay ka sa chicken? Siya nga, mayroon sinuno nga, wala. Okay lang. Munang love, believe all things. Balag kabalo, nagugod siya nga siya yung nagkuha, di ba? Pero kita usahay, pag kita to, asa ko manok! Bikuhanin mo no! Di ba? So that's the sign nga, dili kalabol. Muna siyang love, believe all things. Nga saan mo na pastor, mga tao nga grabe, sige na lang kung tuo sa ilaha nga, wala sila gabot, balag kabalo na dyan ko ano. Nga sa sunod na ito nga verse, sa verse 7, love, hope, all things. Abig sabihin ng love, hope, all things. For example, sa atong government karon, naglaom ba mo nga mabago pa atong gobyerno? Kung wala tayo paglaom nga dili mabago atong gobyerno na to, that's the sign nga dili ta lovable. Kaya ang love gyud, nagalaom gyud na siya. Then ang last pag na love endures all things. Kanang endures, kanang grabe nimo ka pugong-pugong na gyud ba? Nakita ko na magbayulit ni bitong naong sa pugong-pugong. So grabe gyud ang gyud love. So kaya pa ba ninyo mo love? Tanawa yung katapad ninyo. Kaya pa ba ninyo i-love na? Yeah. Ha? Itong lang yun, di ba? Ano, mabayulit na ka sa utong ba? Pero kaya mo magiging sa Bible, yun. Di ba? Mo magiging sa Bible, yun. Wag tayo lang no choice, ani. So, that's the sign. Kaya gusto na ito ma-please ang Ginoo. Muna, di pakita na to nga kita, tinugyutan na follower ni Jesus. Kung kita, mahigugmaon. O na yung mga tao, bitaw, makita na to sa nga luwi kayo. For example, si Jesus. Katong si Jesus gani kaon siya with the taxpayers at tax collectors, mga tax collectors, ang mga Pharisees, mga Sadducees, sige nga sa si Jesus nga muna Ginoo ninyo, ingnan niya mga disciples nga muna Ginoo ninyo nga duldulan na kasi una mga God pumingon kag tax collectors and sinners para sila gida-differentiate na nila. So ibig sabihin tax collectors, pag tax collectors ka, ikaw ang pinakadaotan sa tibuok gyud nga lugar. So, apin ka sa sinners, murag nakasala lang, nangawat, nagkuhan lang, nangusi lang, namalikas lang. Pero minisay taxpayer, tax collector, sila gid ang pinakadaotan sa una. Pero imagine si Jesus that time, nakikaon sa mga tax collectors. Muna ang mga Pharisees ug Sadducees, yung sila nga, saan si Jesus nga nakikaon mo ng mga wari kabaguan sa kinabuhi, di ba? Namatay nana, di ba, usahay? So, that's the sign nga, dili kita lovable nga tao. So, kumusta man imong love? I-rate nimo 1 to 10. Kumusta imong love? Nasa mga kuan pastor, mga
Kaya nangunta na ka itong nag-D-group may online, itong Monday. Kauban ako mga classmate ko sa Bible School sa una. Every Monday may nag-D-group niya. Muni siya ang among topic sa 1 Corinthians 13 ba? Kumusta man imong love karon sa tao siya nga sa una kanang grabe gid daw siya ka paano ba? May nito ng ulo. Dili gyud siya lovable nga tao. Yung mga silingan niya, nasuko na sa iya ha, dili ganahan sa iya ha. Ganahan mo anang mga tao sa palibot sa mo dili ganahan sa imo ha. Tungod kay dili ka lovable nga tao. Ako inana ko sa una, dili ko lovable nga tao. But praise God, nainindot kaayo nga story when it comes to pagpakita og love. In Mark chapter 2 verse 1 to 3, a few days later, when Jesus again entered in Capernaum, the people heard that he had come home. So ang mga tao nakabaldo sila nga si Jesus nibalik sa Capernaum, and they gathered in such large numbers that there was no room left. So imagine nimo, murag nagpila ni siya og taga ni nagpila og Ikes ba murag Ikes ba pinaabot si kuan manghatag na tog 5,000 pero gisip gikuan naman 3,000 na lang. Nga niabot sa pork leader, so 1.5 na lang. So inana na siya. So di ba for example, di ba kanang mga panghatag, di mga ayuda, nagnana ba, nang hatag og ayuda. So mga tao ko sa gym bitaw puno kayo ang gym. So inana po ni tabok ang Jesus. Puno jud kayo ang grabe pati sa gawas ang balay basta po inani, ang Armans puno na kay dinhi, na si Jesus dinhi. Tapos ang mga tao napasagawas, grabe daghang kay tao pagkabulong ni abot si Jesus. Kaya nakabulong ko ng mga tao si Jesus this time, nag-perform na siya og miracle, nagahayo na siya mga balatian. And then he preached the word to them. Some men came bringing to him a paralyzed man, carried by 4 of them. Diri na to makita na to kung unsa ang klase nga love nga ginapakita aning mga tawhanan ni. When you say paralyzed man, sa man paralyzed man. Di gyud kalihok, tama? Di siya kalihok. Then verse 4. Verse 4. Since they could not get him to Jesus because of the crowd, so simply paralyzed pa, so kinahanglan pa sa nila para dado nila kang Jesus, pero ang problema kay daghan kaayog tao. So they made an opening in the roof above Jesus by digging. So dito sa taas, I don't know kung saan siya nga siguro, dito sa simentado ba kanyo, ang simentado siguro sa taas. Di nagbangag sila dito sa taas, wala lang ko yung picture ba, through it and then lowered the mat the man was lying on. So, ang paralyzed man, murag gibutangan og tela, murag gipasan sa tela ba, tapos gidala sa taas do, nagkalot sila dito sa taas, murag ginani sa pingnani, nagkalot sila din sa taas, tapos gihulog nila tong paralyzed man, kay para makaadtulong siya kang Jesus, para maayo nang gid siya. And then, what happened? When Jesus saw their faith, he said to the paralyzed man, "Son, your sins are forgiven." Kabantay mo kanang mga tao bitaw nga kanang mga tao nga manglilimos, luoy kaayog barog. Nami one time nga nisalaag sa mo sa Clarin sa Usamis, kanang nagsuroy-suroy ba? Kanang wala na gyud siyang pamuot bitaw kung luoy gyud kay siya. So gibuhat na mo siyang giliguan. Kung nga Lord, wa gyud may kabulo Lord kat usay plano nimo na tawhana. Gipray lang gyud namo kay naman si problema sa utok. So nga Lord, wag mi kabulo si problema pero naluoy jud kami paayo. Kanang mga tawo bitaw nga luoy kay sila kahimtang sa kinabuhi. Maluoy ka ba? Maluoy ka sila kay wa pay Ginoo silang kinabuhi nila. Unya inana pagid ang kilang kahimtang. Nibati ba ka kinana nga kaluoy gugma sa ilaha? Mga silingan nimo nabati ba ka kaluoy sila? Nabati ba ka gugma sa ilaha? Mga tao nga lisod kay higugmaon. Na ako'y pinsan nga even ang iyang mga igsoon, ang iyang mga even akong ginikanan, even ang mga parente nako. Ano giganahay sa iya kay sigig wild, sigig wild, sigig inom, sigig blame og bang tao, sigig commit og suicide, unya dili pud mamatay, So ako mga uluyan niya sila suko na kaayo sa nga pasagdiin na, pero ako wala. Ako i-block na sa Facebook pero ako wala. Kay anak ko nga kung pasagdaan ako ni abot ng panahon accountable ko ani atubangan sa Ginoo. So gipray lang gid ako siya. Usahay lagi nga katong one time gi-invite ako sa atong anniversary dinhi. Suko di kay siya. So anong invite man ko ninyo? Sa mga ko nga. Patient lang yun, patient because love is patient. Love is believe all things, love hope all things. Kay kabalo ko maabot ng panahon, makita ko makaplaga na gid niya ang gugma sa Ginoo. So kung i-hate na ko siya for the rest of my life, sao na lang na ako siya pagdala sa Ginoo. Di ba? So di na ako siya madala sa Ginoo.
Ngunang mo po nang gibuhat pod sa mga tao. I don't know kung pila ni sila kabuok ang nitabang sa paralyzed man. Gibit-bit nila aron makadulog sila kang Jesus. So natay mga tulo ka butang nga makuha nato diri nga story. Number 1, a loving church carries burdens. So ang tao nga may gugmaon, ang Kristohanon nga may gugmaon, naga-carries gyud sa burden sa uban. For example, di ba naman tayo small group? Ay, mga small group gyud nga agi mga kanang kabugaton silang kinabuhi nga gusto nila i-share ba nga i-keep lang pud nato. So ato pasagdan nga okay ra na brother. So simpre maminaw gyud ta. So what happened? So some men came bringing to him a paralyzed man carried by 4 of them. So upat sila kabuk na nag-carry aning bata kaning tawanan ni. So grabe ang ano no. Kung huno na ang gid mo god, pwede pasagdan na gusto nila. Kung bahala na ka din oy, kape-kape pwede na magdara ko sagdiri nga kung maayo ka maayo pag ano paminaw lang god. So pwede ko na ununaon god sa mga ano kaning upat ka lalaki pero nakita nilang sitwasyon ba nga luoy jud kaayo sa kung buhaton ani. So ano lang kay daghan kang tawo atong pasanon, di ba? So nindot kayo di ba sa for example sa small group. Yun sa small group ba nga magtinabangay ta sa atong mga burden sa kinabuhi, mga kabugaton sa kinabuhi. Na ay tao nga mo pray sa imuha, na ay mga tao nga mo care sa imuha. Lami kay paminahon eh. Nga na ay mo ano ba? Bumutong sa 1 Corinthians 13 ingon din na love bears all things. So ibig sabihin maskin usa ka bugaton nimo tabangan ti ka nga ano ba burag pasaano ti ka tabangan ti ka nga pasaan ba? Burag sa una tradisyon sa una kana magbalhin og balay abot nakaabot pa ni si kuya ani itong sa una kanang pasaanon ba? Kabot mo ana nga nang pasaanon bitaw ang balay nga ibalhin sa ato na bayanihan pasaanon ang balay ba? Ako nakatry di ko na sa una pod gamay ko tong balay god. Ana-ana po ko pero wala ko napasaan ko gunit ra gugos kahoy kaya naman po nila ana-ana lang ko ba pero at least nakatabang po gagamay so napa mi gitawag sa una pod nga kanang pagtagbo sa tubig so pagtagbo sa tubig manggod kung isa ra gyud dinha ang maghinno gyud sa kanal ang tubig dili gyud siya makaano gyud so dili makasupply sa tanang basakan so ang buhaton is tanang owner sa mga basakan mga palay kinahanglan gyud nga moadto dito para tagbo ng tubig para limpyuhan gyud ang kanal. Kay once manggod ang tubig manggod, dili siya makaanod, so dili siya makaabot sa amuang basakan. So dito sa Midsayab gibuhat na mo daghan kay mi nang hinlo tanang mga owner. Ana po mi palaya na pero di po na nakadako gyud pud noon. Nasa mga 50 hectares. So dara gamay ra gyud siya. So kami tanan dito tagbog mis tubig, tagbog mis kanal, limpyo nito so ang tubig paspas kayo, ala grabe itong mga sagbot, ala habog yung mga sagbot. Ang tubig dinot kaayo gyud nya pag abot na sa tubig kanang ni sangko ni bitaw sa ano, mamalakpak ti mi dayon nya malipay din kay mi nya magmerinda na dayon mi. So inana ba? So kung ingon ko nga kung ako lang ang basakan, pwede gud nga diri ra tama, ako ra hinlo ni tama sa basakan ako pero nay mga tao nga nagantos pud kung wala sila tubig, dili pud sila makatanom sa ilang palayan. The same thing po, nga gusto may tabo sa Ginoo sa tuwa ba, na ay mga tao yun nga mga problemado nga tao. For example, katong na nagtawag sa kuha nga, akong kumpare nako pero dili siya, lalaki siya pero, ano ba? So dili pa niya makita yung tinuod nga identity, kaya na pagkalalaki, marag babae, ano ba? So tawagan na mo is pre. So nasa sa ospital lang ito nga time, kabalo ko siyang life, inom, bisyo, sa kabalo na mo, grabe yung kinabuhi niya. Then one time nag-chat sa ko, "Pre, can you pray for me?" Kung naon sa day ka pre, na ako sa ospital karon pre. Grabe ngilak niya. So tawag ko pre, wala na ko kabalo sa akong tabo sa akong kinabuhi na ako. Pwede gud ako inuto nga ako mo na kay si makag-inom god. Tagam. Pwede na ko anaon eh. Actually pwede na ko anaon. Pero nakita na ko ang need niya. Usahay man gud ang problema sa toa, we give them what they deserve, not what they need. So side ako deserve na nimo mao na kay grabe ka nimo ka wala kuan sa imong kagalingon nimo. Pero kung makita nimo ang ilahang need, maluoy jud ka sa ilang kahimtang nila. So mo that time nagpray ko, human ako sa prayer nako, nag-share ko sa gospel. And then he accept the Lord Jesus Christ as his personal savior. Kay kabalo ko kani mga tawhanan ni need nila ni. Katong nag-retreat mi kagahapon sa Kidapawan. Abi nagtuo mi, na-expect mi nga katong tanan mga young people to sa Kidapawan nga gusto na mo pud ba nga ma-retreat ba kuan sila ma-engage sila sa mission sa discipleship mo ang evangelism of equipping. Wala mi kabalo nga naa pud mga ginikanan gipadala sa retreat didto kay na-expect sila basin mabago ilahang mga anak, ana ba? So dito man gud so lahi ang among i-engage sa ilaha ang mission ba. So ami kabalo nga naa day mga ano to nga dili sila mga Christian, mga naay mga problema ba. Din sa akong small group pagkuman sa discussion, ay pagkuman sa topic, sa discussion, na isa dito nga, kung nga di man siya mutubag sa discussion, sisa ka na ana, bangko ba niya, kabalo dahil nga, wala dito na simba dahil sa grace, wala siya naga-church ba?
So asa nga so usab na akong pangutana, so unsa may burden ninyo? Nga ang topic ito kay about mission. So unsa may burden nimo nga ano nga dili nimo ma-fulfill gid ang mission ni Jesus ana siya. Nya tubag sa dayon nga amo gani ako pastor ba? Pero tigali ka budlay sang kinabuhi ko ya. Budlay galing nga sige nga ano ba ilonggo man. Kay budlay daw kay kanang kapoy ba? Kapoy daw kay sige og kanang pugong sige sigarilyo inom ano ba? Damo na ko mga tao nga napasakitan niya. Amo gadi nga bisyo ko. So grabe di ang bisyo daw niya inom ano ba. So yang ginikanan mo to gipadala sa iyang auntie, gipaapil siya ba. Auntie niya ba nga amo hindi ko mabalaan pastor ba kung ano gid buhaton ko. Ana siya nga hindi siya kabalo sa buhaton daw niya ano brahon ko sini para maka ano ko makalayo ko sa ano ba ning bisyo ba. Amo to nga time share ko sa gospel. So that time ako sa nga kabalo ka ang solution ana si Jesus. Pili ko nung inungangon nga siya nga, ay nasigig bisyo ka, makadawad mo kinabuhi. So, dili ko, pakita nga, dili ko loving nga tao. Ngayon ko siya nga, kabalo ka, inana pod ko sa una. Kung inom lang, elementary pa ko, nag-inom na ko. Nanigarilyo na ko. Daghan kagong bisyo gibuhat sa una. Discuss ko sa una, ako may pinakahawd nga sayaw sa una. Di alam ko pasampulan ninyo, sa una rato. So, tanong isultin ako sa iya. And that time, gidawat niya si Jesus as Lord personal Savior. Kaya nakita niya dito sa community, ang mga tao loving yun. Nag-accept og mga tao nga may problema sa kinabuhi. When I say paralyzed man, dili sa specifically nga paralyzed. May mga tao gyud na paralyzed sila tungod kay dili sila kagawas sa ilang ba kanang tawag gani na ilang stronghold ba kato di naman tugod to struggle stronghold na gyud to na di gyud niya kayang ma-break ba sigon saon niya mo na nga kinahanglan yung mga tao nga may gugmaon nga mga tao muna karong smaki in biging na nako siya karon kay gidawat ni Jesus Christ person Savior. So, apila sa mga fellowship, apila sa church, mo tong paapilon ti kag smack NB, apila sa mig-agaw nimo, apila ti kag smack NB, ako bahala sa imong registration. So, ano mo to karon smack NB katapusan maapil sa smack NB nga fellowship. O nga medyo mahal ra ba ang registration, no? Murag mali ko to pagkasultiya ba. Pero okay lang siya. So, dili ka ikakumpara ba? Dili ikakumpara ang usa ka kalag sa registration nga 1,000, dili ka kumpara na. Mo na sa retreat namin yun ko nga kanang tanang gasto ninyo dili ni kakumpara sa kakalagi midawat sa Ginoo. Nya daghan pa dig mga young people pa didto nga midawat sa Ginoo. Grabe gid ang ano ba. Sumuna nga we're so blessed balag kapoy kayo. Pero kung ipakita nimo ang love, interest sa ubang tao, makailag sila kang Jesus. Napa mo diya? So love, okay, basa na to 1 2 3 go. Love doesn't just point to people to Jesus. It carries it to him. So grabe no inanagid ang love. Now next, number 2. So natin makuha nga duha kabutang sa story. Love breaks the rules to serve and save people. So when you say love breaks the rule, anong gi-break man? Unsa gi-break nila nga rule ani nga this time? So balik ta story. Since they could not get him to Jesus because of the crowd, so imagine nimo naa sila siguro, I don't know kung naa sila dito sa may Jerome, dire man Jerome din. So dire ang Jerome, so basta das unahan, layo kay sila, jadi sila kasulod tungod kay naay mga tao. So ang gibuhat nila is, I don't know kung naay tao sa gawas or sige dagin tao sa gawas gyud tapos mostly naapuno gyud ang sa sulod. Kaning one man gimon sa Bible, dili ganiha nga puno gyud kayo ang room. So dili gyud kayo di ka kaduol kang Jesus ba. So ang gibuhat nila, they made an opening in the roof above. So they break the rules. Nga dapat first come first serve dapat So dapat kami dito nung gut-gut mo so they break the rule. So imagine mo wata kabalo kay sa tong tagiya tong balay. Di ba? Wata kabalo sa tagiya tong balay So ang gibuhat nila is okay, opening the roof above and Jesus by digging through it and they lowered than the mat the man was lying on. So ibig sabihin, nagbangag sila sa taas, gibangagan nila sa taas tapos gihulog niya tong paralyzed man. So, first things is, ang balay, dili gito ilaha. Nagbangang sila dito, nga wasa na siguro padanghin dito nga, ano bangag mo dira siguro ang mga tao dito, nasyak sila sa mani nga ano, nangatagag-tagag tong mga buak-buak dito. Tapos para lang gyud nga, grabe no? Grabe ang nang love sa paralyzed man. Grabe lang gugma ba? They break the rule para lang gyud to save people. So, naman mo inana nga heart, nga you need to break the rule. For example, waram ko lang may sample good, ako lang ng mga experiences. Pagkamatay sa akong lula, di ba naman yung tradition good nga, itaas ang lungon para musuong mo dito. So, for others says, mga Christian, nga, nung mugkuan mo ana nga, dili man na ato ang dili man na atong tradition, dili man na wala man na sa Bible.
So siyempre napo kay mga kauban po dito nga mga Christian pod, nga mga parente pod pero dili part sa ano. So ako mga auntie nga dili Christian, nangasuko sila nga usa di mawala ana di ay, usa di ana day ako nga. So kuno nako sa akong family, kami sa akong family nga ano usa may wala, wa may mawala sa tuwa, di ba? So mo to nga suong pod mi. So iba mo may tradisyon di ba? So itaas ang lungon, tapos mukamang mo dito. Pagkamang nako kita na kong langit dito joke lang. So pagkamang nako wala may nawala, wa man po nausab, wala man nawala. Pero naay nausab ang panglantaw sa parente sa amua. Ngay nanad gid mi. So wala may ginapili nga ano ba, nga tawo nga gugmaon just to save them. Pagkamatay sa akong auntie, all of my relatives na dito. And every time I preach the gospel, they will listen. Why? Kaya nakita nila sa among kinabuhi namo nga lovable mi nga tao, wala mi ginapili just to save them. Baski unsay unahon sa uban nga mga Christians nga, uy unsa man na, unsa may ginabuhat ninyo? Pwede na mga lawat pug ko. Ako dito kay every time nga moduol ko sila ha, every time nga mo share ko sila, maminaw sila. So just to break the rule para lang yun nga ma-share na to ang gospel, mapakita na to ang love sa ilaha. Mo bitaw na nga ang gugma bitaw murag bubble gum kung mapilit makabuang. Ana gid ba? So inana gid ba nga balag magkinaunsa manggugma sa una gani na ako'y relatives nga tungod sa iyang gugma niya, gibiyaan ni iyang pag-eskwela, gibiyaan niya tanan tungod sa gugma ba she break the rules nga ingon yung mama niya nga dapat makahuman sa kag-eskwela before kano tungod sa dakong gugma, tungod sa gugma nga gawas-awas wala siya kahuman. So mo to karon na siya pulo ka buk anak. Okay, next number 3, last. Number 3. So usa to una gani, a loving church carries burdens. Ikaduha, sa ikaduha, love breaks the rules to serve and save people. Then last, love will lead people to their faith in Jesus. So what happened? So moto, sa dihang nahugi-huga na sila, murag hinahinay naghulog tong ano, pagkahulog, hinahinay, bag. So siyempre mga tao, lang saan eh? So nakita nito ang paralyzed man. And then pagkakita ni Jesus, ingon ni Jesus, when Jesus saw their faith, so nakita gid ni Jesus ang ilahang faith. So no, grabe no, kung ang tao di ay, kung ikaw di may gugmaon nga tao, dili lang nimo ginapasan ang ilahang burden, ginadala po gid nimo sila nga mutuo sila sa Ginoo nga atong ginasimba. So makaingon sila nga kinsa din ang Jesus nga gisimba ninyo? Among silingan sa Clarin sa una, ihang mga anak kusog kay magsulaglaag ana ba? Din makita niya kami mga anak ni Emily ng mama. So makita niya asa din na nagalaag imong anak? Ling, sa nga ako sa simbahan naman na sila. Pwede na siya kuan kanang ako mga anak ba invite bitaw sa inyong church pud be? Kay kung mga anak balaagan kaayo ba? So mo nga nakita nila nga sa nga unsa di differentiate ba kung unsa di kalayan ni sa inyo sa kung anak di ay. So dito nakita nila nga kami naga-serve gyud sa Ginoo. High school pala naga-serve namin sa Ginoo. So mo na nga mga tao gyud nga kinahanglan gyud nato nga mapakita gyud nato atong faith, mapakita nato si Jesus sa atong kinabuhi nato. Nakita loving ta, naga-accept ta sa mga tao nga lisod kayo, i-accept loving than lovable people. Mo na pinaka the best gyud nga may tabo sa imong kinabuhi mo, especially kung ilang pagtuo mo pod ang imong pagtuo pod. Muna ngayon si Jesus, he said to the paralyzed man, son, unsay sakit niya gani? Unsay sakit niya? Paralyzed. Pero unsay ni Jesus, son, your sins are forgiven. Laya no? Ang ato niya dito is maulian ang iyang sakit. Pero ang gitubag ni Jesus, son, your sins are forgiven. Because Jesus saw their faith. Ug mo po na ang atong nahitabo sa atong kinabuhi. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourself, it is the gift of God. Ibig sabihin mga igsuon, kita naluwas na tungod sa kaluoy sa Ginoo. Katong nga time nga paralyzed man nakita gyud ni sa Ginoo gyud nga luoy gyud siya. He saw compassion to this paralyzed man. And then unsay nahitabo tungod kay nakita ni Jesus ang iyang faith, nakita ni Jesus ang iyang faith, and then ingon si Jesus, your sins are forgiven. Mao pud sa tuwa pud, our sins are forgiven because of our faith. So tungod kay natuo ta pinagi sa grasya sa Ginoo and not by works.
Nabay gibuhat ang paralyzed man para mapasaylo siya. Di ba wala? Wala siya mabuhat. Ang katong upat noon ay gibuhat, pero siya wala siya gibuhat eh. The same thing po sa ato mga igsoon. Gipasaylo ta sa Ginoo, gigugma ta sa Ginoo luwas ta dili tungod sa atong pagpaningkamot. Kaya kung pagpaningkamot lang, kung maing binuhat lang, lugi kita. Kung pagwapuhay lang, lugi mo. Kung padatuay lang, lugi gyud kita. Manipakyaw pa lang daan, tindakuha. Hatag simba, dagko kaayo, di ba? Kita, sus, di makayag ano. Pero sila lugi kita, mga pag-abot sa langit. Mo bitaw nga, not by works ang kaluwasan para so that no one can boast. Kay pag-abot sa langit manggod, maginambugay naman ta. Oh, pilay na hatag ni mong ano, mas dako kog award sa imo karon. Di ba? Ikaw talagsa ra man kamo simba, di ba? So inana ba? So muna nga dili gud pinaagis sa atong may binuhat gud na makato tag langit. Kay wala gid tay mahimo. But because of the grace of God, ang kaluoy sa Ginoo sa mga tao, and through your faith, kita nangaluwas ta. So mo nang pangutana karon sa atong discussion question. Share about your time, share about a time you experienced Jesus' love through the actions of someone else. How did that build your faith or strengthen your relationships? Number 2, if you're honest, are you in a season where you need friends to carry you, or do you need to carry someone else? How will people experience Jesus' love through your intentional action? So simple lang yung atong message karon. Unsa gani atong unsa gitong 5 ka buok, the 5 qualities of a church that pleases God? A relevant church, a faith-filled church, a bold church, a unified church, and a loving church. Now, are you ready to love people? Especially mga tao nga hilisod gigugmaon? Are we willing to love them? Are we willing to pray for them? Are we willing ba ta nga mo carry sa ilang burden, mo carry sa ilang life nila? And then, dado na to diha sa Ginoo, willing ba ta nga muhatag niya na? Let us pray. Father God, Lord, salamat kaayo sa imong pag-remind ka na mo, Ginoong Diyos, sa pinaka-importante, Lord God, sa among kinabuhi, Ginoo mo, mapakita na mo ang love, Lord. Sorry kay Ginoong Diyos kung na-time, Lord God, nga dili mi na naka-loving, dili mi na naka-Ginoong Diyos, mapakita gugma, intentional nga love, Lord God, sa ubang tao. But I pray, Lord, today, Ginoong Diyos, mapakita gyud mo ang love, Lord, sa mga tao nga lisod gugmaon, sa mga tao, Lord God, nga nami mga kasakit, mga tao Ginoong Diyos nga nakapasakit sa amuha, mga tao Lord God nga lisod kay gugmaon tungod silang mga kinaiya. Lord, tudloi kami Ginoong Diyos nga mahimo kaming lovable, Ginoo. Despite sa among differences, despite Lord God sa mga kinabuhi nila Ginoong Diyos nga dili mi kauyon. Pero tudloi mi Ginoong Diyos kada adlaw Ginoo nga mahigugma mi kanila. Kay pinaagi sa gugma Ginoong Diyos makaila sila sa imuha. And then pinaagi sa gugma Ginoong Diyos maka-share me sa imong love, Lord God, nga gibuhat nimo dito sa cross sa Kalbaryo. And I pray, Ginoong Diyos, nga mahimong kaming lovable, Lord God, as a part of the church, as a part of the body of Christ, Ginoo, mapakita gyud mo ang tinod nga brand, mo gyud ang love, Lord. Og kini among giampo, Ginoong Diyos, isalig kanimo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Are we blessed?
Yes, Lord. We honor you, Father God, by telling and showing other people, Ginoo, sa love nga imuhang gipakita sa mauna sa tanan, Lord God, dito sa cross sa Kalbaryo, Ginoong Diyos, na experience namo ang love, Lord. And mo po dun sa ang imuhang desire sa mga, Lord, nga mapakita po namo, Lord God, sa ubang tao, Ginoong Diyos, ang love. Do lisod kay Ginoong Diyos, especially, Lord, mga tao nga nakapasakit sa moa, mga tao nga lisod kay higugmaon, mga tao nga kanang wala na po'y paglaom sa kinabuhi. But Lord, salamat kay gitudluan mi nimo, Ginoong Diyos. Unsaon gyud ang paglove, Lord. Sama sa imong gibuhat dito sa cross sa Kalbaryo. Pinagi ang Jesus Christ, Lord. Nakabaton kami tinuod nga kabaguan sa kinabuhi. Nakabaton kami tinuod nga kalipay, Ginoo. Tungod kana sa gugma ni Jesucristo nga to kanamo, Ginoo. Nga namatay siya, nagantos dito sa cross. Gipili niya, Ginoong Diyos, ang magantos aron lang mapakita kadang Lord God ang gugma, Ginoo. Mausab, Lord God, ang akong desire, Lord, ang akong pag-ampo, Ginoong Diyos, nga may mo kaming lovable nga Christian, Ginoo. Mapakita gyud namo, Lord God, ang tinuod nga brand as a Christian, Lord. Mao gyud ang paglove. And Lord, I pray, Ginoong Diyos, matag usa ka namo amahan sa among mga trabaho, Ginoo. Mapakita namo among love, Lord God, sa mga tao nga kauban namo sa trabaho. Sa among boss, mapakita namo ang love, Lord God, sa among pagtrabaho, Ginoo. Makita, Lord God, sa among mga trabaho, Ginoong Diyos, nga love gyud namo among ginatrabaho, Lord God. And I pray, Ginoong Diyos, nag-ani mong strength o patient and wisdom, Lord God, sa ilang pagtrabaho, Amahan. And I pray, Ginoong Diyos, nga padayon ka, Lord God, sa pag-bless sa mga negosyo, Ginoo. Armands Restaurant, Lord, we pray for this place, Ginoo. Kapadayon ka, Lord God, sa pag-bless, Lord God. And makita po sa Armands Restaurant, Lord God, ang love po ni Jesus, Ginoo. And padayon ka, Lord God, sa pag-bless nini sa layanan ng mga negosyo, lain-lain na mo, Lord God, ng mga source of income, Amahan. Panalangin ni kami, Ginoong Diyos. Ikaw mag-provide, Lord God, sa mga panginahanglan, Lord God, sa mga tagadlaw. And sa mga estudyante, we're praying, Lord God, sa mga naga-summer o sa coming na po nga school year, we're praying, Lord God, ikaw mag-provide, Ginoong Diyos, sa mga kinahanglan nila, Amahan. And ang pag-pray, Ginoong Diyos, nga mahimo silang lovable po, Ginoo, nga student, Lord God, nga to silang mga classmates, nga to silang mga teacher, Lord God, aron makita si Jesus sa ilang kinabuhi, Ginoo. And I pray, Lord God, sa matag usa ka pamilya, Ginoo, wala ko kabulo, Lord God, sa mga struggle sa kanya-kanya namong mga pamilya, Ginoo. Batang akong pag-ampo, Lord God, nga mahimo gyud, Ginoong Diyos, makita gyud ang love ni Jesus, Lord God, sa among pamilya aron kami magigugmaay sa matag usa. Mag-bound kami, makumpile kami, Lord God, sa imong love, Ginoo. Makabaton kami pagpasaylo sa matag usa sa among pamilya, Lord God, aron mabugkos kami, Lord God, diha sa gugma, Ginoo. Pag-ampo, Lord God, sa mga wala na mo nakauban karon, we pray for them, Lord God, nga tudluan na pud nimo sila, Ginoong Diyos, nga mahigugma kanimo, mahigugma pud ngadto sa uban. I pray, Ginoong Diyos, nga this church sa City Grace, Ginoo, kami diri sa City Grace, Lord God, may mo kaming may gugmaon gyud, Ginoong Diyos. Makita gyud ang brand namo, Lord, nga kami may gugmaon gyud ngadto sa uban o dili na ngadto sa uban sa matag usa ka namo nga nakakaron dinhi na mamilalahi nga mga namilalahi nga mga kidaya character, Lord God. Function sa kinabuhi, Lord God. Tudluoy kami, Ginoong Diyos, nga may gugma kami. I bless ang mga D groups, Lord God, nga makabaton po may gugma nga tupod sa ilaha, ma-practice po namo ang love, Lord God, every day, Lord God, sa among kinabuhi. Salamat, Lord God, sa imong kamaayo. Salamat sa upat ka tao o sa paralyzed man, Lord, nga among naisgutan karon, Ginoo, nga daho kami na learn sa ilang kinabuhi. Salamat sa imong love, Lord God, ngadto kanamo. Karon ang gugma sa Amahan o ang grasya sa Hesukristo o ang pag-iusa diha sa Espiritu, balaang Espiritu, magauban ka na ito kanunay hangtod sa katapusan. Amen. 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 Blessed Sunday, everyone.